Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 336. Ito ang apelyido Cheng, ngunit hindi ito dapat ang pamilyang Chen ng Cheng Group Company. Sumagot ang mayordomo, walang dagdag na salita. Dapat ko bang suriin ulit? Nawalan ng interes ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at mahinang nagsabi, tingnan mong mabuti ang mga galaw ng pamilya ho. Kung may anumang hindi pangkaraniwang pag-uugali, sabihin ka agad sa akin. Tungkol naman sa Andrew Cheng na iyon, subukang iligtas ang kanyang buhay. Okay. Umatras ang kasambahay, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naiwang mag-isa sa malaking silid-aralan, hinahangaan ang kaligrapya sa dingding na mag-isa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinto ng pag-aaral ay itinulak, at isang matandang lalaki na may sakle ang lumitaw sa pasukan ng pag-aaral. Nagmamadaling tumakbo ang nasa katanghaliang gulang, tinulungan ang matanda, at magalang na sinabi, Tay, huli na, bakit ka bumaba? Umupo ang matanda sa sofa at umubo ng mahina at sinabing, nabalitaan ko na ang bata mula sa pamilya ho ay inabandona. Si Old Master Chan, ang pamana ng pamilya Chan, ang taong may pinakamaraming sinasabi, ang pinakamadaldal. Ito rin ang espiritual na haligi ng buong pamilya Chan. Hanggat hindi bumagsak si Master Chan ng isang araw, ang pamilya Chan ay palaging tatayo sa tuktok ng apat na pangunahing pamilya ng kulay sa kabisera, ang Kyoto. Nagsalin ng isang tasa ng tsaa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at iniabot ito sa kanyang ama. Umupo siya at magalang na sumagot, oo, ang buong pamilya ho ay tinatayang lumilipad na ngayon. Well, tumango ang matanda at nagtanong, sino ang nahanap mong gumawa nito? Nahanap ko ito, isang binata na nagngangalang Andrew Cheng, na napakawalang awa. Ayon sa balita mula sa investigasyon, ang pamilya ho ay gustong manalo ng pamilya ho sa Changjiang City sa pagkakataong ito. Dahil dito, ang anak na si Emil ho ay nauwi sa malupit na aksidente, kung kaya't ang ugat at nag-iisang tagapagmana ng pamilya ho ay nalipol. Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Anong sinasabi mong, Andrew Cheng? Nag-iba ang kutis ni Lolo Chan sa sandaling iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Yeah, Dad? What's wrong with you? What's wrong with your body? Nakita ng nasa katanghaliang gulang na ang kanyang ama ay labis na nasasabik, at humakbang pasulong upang pakalmayan ang kanyang dibdib. Inalalayan siyang itulak ni Lolo Chan at ngumiti, haha, hindi ko akalain na ganito pala ang batang ito, hindi nakakagulat, 7 taon ang nakalipas, maraming taon na akong wala balita sa kanya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa kanyang ama sa kanyang sarili, labis na naguguluhan, at nagtanong, Tatay, kilala mo ba itong binatang tinatawag na Andrew Cheng? Hindi niya moari, ang mga social circle ng kanyang ama ay ang mga karakter na iyon, paano niya nakilala ang isang binata na walang pagkakakilanlan at walang background na tinatawag na Andrew Cheng? Kalokohan! Tumayo si Old Master Chan at sinundot ang mga tile sa sahig gamit ang kanyang tungkod, at sinabing, nakalimutan mo na ba ang tungkol kay Master Hu, ang pinakamatandang Young Master ng pamulya Hu? Young Master Hu. Maaaring ito ay. Paano ito posible? Ito ba? Siya ba talaga yon? Sa isang iglap ay may naisip ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang balita na ang pinakamatandang Young Master ng pamilya Hu noon ay inalis, bagaman ito ay sinadyang pinigilan ng pamilya Hu, ngunit umiikot pa rin ito sa bilog. Lalo na nang dumating sila sa kanilang katayuan at may gustong mag-imbestiga, hindi nila ito mate at tago. Mukhang Cheng din ang pangalan ng original na lalaki. At saka, nakakapaso talaga ang lakas ni Yao Cheng o Andrew Cheng na iyon. Noong araw na iyon, ang pamilya Ho ay puspusan at matatag, may lakas at kapangyarihan na rin tulad ng kalangitan. Ngunit dahil sa pangyayaring iyon, tila isang araw lang ang inabot ng tuwirang pagsupil sa pamilya Ho. Mula noon, bumagsak ito at nahulog sa likod ng pamilya Chan. Bukod dito, dahil sa pangyayaring iyon, ang pamilyang Ho ay direktang inalian ng sentro. Masasabing ang mga pamamaraan ni Yao Cheng noong panahong iyon ay direktang nakaugnay sa kalangitan. Maging ang mga matatanda ng bansa ay humarap para sa kapayapaan at pakikipagnegosasyon. Hindi. Direkta niyang pinuna ang pamilya Ho at sinampal ito. Magpadala kaagad ng isang tao sa Changjiang para pigilan ang lahat ng paraan ng paghihiganti ng pamilya Ho.
Sumandal si Old Master Chan sa isang tungkod at ipinakita ang isang mahabang dulo ng kanyang katawan, sinabing, gayon din, kapag kinakailangan, huwag mong isipin ang mukha ng pamilya Hu. Siya nga pala, si Steffi Chan ba ay nasa Shangjang. Hayaan siyang humanap ng paraan para lapitan si Yao Cheng o Andrew Cheng. Sige, ako na mag-aayos dito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumabas sa pag-aaral na abala at inayos ito. Nanatili si Old Master Chan sa pag-aaral, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mahinang lungkot, at sinabi sa kanyang sarili, sa pagkakataong ito, ang bata ay hindi maaaring tumakas, ang aming matandang pamilya Chan ay dapat na yakapin ka ng mahigpit. Ang Kyoto ay nakakalito, at walang nakakaalam kung anong bagyo ang namumuo sa Kyoto sa ilalim ng malakas na ulan. Ang pamilya Ho ay nagpadala ng ilang grupo ng mga tao sa paliparan magdamag. Isang grupo ng mga tao ang pumunta sa Shangjang City. Sinundo ng grupo ng mga tao si Emil Hu, ang pangalawang young master ng pamilya Hu na malubhang nasugatan at nakomatose, mula sa airport at isinugod sa Kyoto People's Hospital. Ang pinuno ng pamilyang Hu na si Patriarch Hu ay naglakas loob din sa malamig na ulan at pumunta sa pinto ng magdamag, pumunta sa Hanshan Pavilion, nakilala ang matandang doktor na si Nie Wen, at hiniling na lumabas para iligtas ang mga tao. Nagpadala rin ang pamilya Chan ng isang grupo ng mga tao. Pagkatapos ng pamilya Ho, sumugod sila sa Shangjang. Ang lahat ng mga pagtatalo ay tila tumuturo sa lungsod ng Shangjang City. Si Marian Yang ay awkward o hindi gaanong nakatulog ngayong gabi. Sa kanyang panaginip, palagi niyang nakikita ang kaawa-awang mukha ni Mr. Emil Hu, na sinusundan siya na may malamig na ngiti. Ilang beses siyang nagigising. Nang magising siya sa umaga, nakita niya si Andrew Cheng na nag-eehersisyo sa open-air balcony. Bagamat isang pares lamang ng pantalon, ang mga linya sa itaas na bahagi ng katawan ni Andrew Cheng ay proporsyonal at ang mga kalamnan ay napakalakas. Tiningnan ni Marian Yang ang paisang likod ni Andrew Cheng, tahimik at lihim na nabighani, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Parang hindi ko napansin noon na nag-eehersisyo ang asawa ko tuwing umaga. Habang tumitingin siya, mas umiinit ang pakiramdam ni Marian Yang sa kanyang puso. Buti na lang naroon siya. Gusto niya talagang tanungin si Andrew Cheng kung paano ito nalutas ni Mr. Emil Hu. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nakalimutan pa rin ni Marian Yang na ang kanyang asawa ay medyo misteryoso. Hindi niya dapat hayaan siyang gumawa ng higit pa. Si Marian Yang ay tumayo, natapos na maglaba, at nagbihis ng malinis na damit. Nakangiting lumapit si Andrew Cheng. Marian, gumaan na bang pakiramdam mo? Tanong ni Andrew Cheng na nakatapis ng tuwalya habang pinupunasan ang pawis niya ng tuwalya. Ang suot na damit ni Marian Yang ngayon ay nakapusod, damit na pang sports. Ayos lang ako. Si Marian Yang ay gumawa ng ilang simpleng stretching exercises upang maipakita ng perpekto ang kanyang figure, na naging dahilan para makaramdam ng matamis na pagpuna kay Andrew Cheng sa umaga. Gusto mo bang lumabas para mamasyal? Nakita ni Andrew Cheng ang poster ni Marian Yang at naisip niya malamang na hindi pa ito naiisip ng asawa. Bueno, lumabas ka at tumakbo. Sumagot si Marian Yang, at pagkatapos ay tumakbo palabas ng villa ng napakasimple. Hoy, hintayin mo ako, sasamahan kita. Mabilis na tumakbo palabas si Andrew Cheng. Saglit na tumakbo ang dalawa, saka bumalik sa villa para kumain ng almusal at umakyat sa taas. Naligo si Marian Yang at umupo sa open-air balcony habang umiinom ng kape at pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Dahil ang number 1 palace ay ang pinakamalaking villa sa Longcheng Courtyard, mayroong isang artificial na lawa sa likod nito, at ang kabaligtaran ng lawa ay ang commercial street, na napakasigla. Ito ang kakanyahan o background ng pamilyang Long, at ang komersyal na kalye ay direktang inilipat sa lugar ng villa. Siyempre, ito ay bukas lamang sa mga residente ng villa. Si Andrew Cheng ay kasama ni Marian Yang at nagbiro sandali, ngunit si Marian ay tila wala sa mood. Walang nakakaalam. Sa lawa sa di kalayuan, tahimik na nakaparada ang isang puting yate. Isang babaeng nakasuot ng itim na corset at leather na pantalon ang may ganap na nakakatuksong mainit na katawan. Nakatapak siya sa rehas gamit ang isang paa at may hawak na teleskopyo gamit ang dalawang kamay upang tumingin sa paligid.
Ang mainit na babae, na nakatingin sa isang pares ng mga lalaki at babae sa teleskopyo, isang bahagyang panunuya ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, ang pagngisi na ito at ang kanyang mainit na katawan ay bumubuo ng isang matinding kaibahan. Sa oras na ito nagkaroon ng boses ang earplug ng babae sa kanyang tenga. Lottie, may nahanap ka ba? Ito ay isang madilim na batang lalaki na mukhang hindi komportable. Bahagyang ngumiti ang babae, I found it. Pinatay. Isang mahinang boses ang nanggaling sa headset, at parang mabalahibo. Ngumisi ang babae sa gilid ng kanyang bibig at tumalikod upang bitbitin ang isang mahabang kahon ng itim na bagahe mula sa kubyerta at naglabas ng isang sniper rifle mula sa loob. Pagkatapos mag-set up ng sniper rifle, ang babae ay tumagilid at tinutukan si Andrew Cheng na nakaupo sa open-air balcony na libu-libong kilometro ang layo, habang tumatawa. Sa sandaling lumakas ang hangin at humahampas ang buhok ng babae. Isinara niya ang isang pares ng salamin, at sa pose na ito, tila napakatokso. Sinusubukan ni Andrew Cheng na pasayahin si Marian Young, ngunit walang sinabi ang kanyang asawa. Paano ang mga bata? Casual na tanong ni Marian Young. Inilabas ni Leslie si Mil. Sabi ng doktor, mag-ehersisyo pa at lumanghap ng sariwang hangin. Si Andrew Cheng, pagkatapos ay isinandal ang kanyang ulo, tumingin sa asol na lawa na nasa ulo, at biglang may naramdamang liwanag na tumama sa kanyang mukha. Ang liwanag na ito ay masyadong mahina, ngunit si Andrew Cheng ay lubos na nakakaalam ng isang bagay na hindi karaniwan at kakaiba. Panganib. Hindi siya nagpahalata, hindi agad nagpakita ng pagkakaiba si Andrew Cheng, ngunit sinulyapan niya ang puting yate sa lawa sa gilid ng kanyang mata at pagkatapos ay hindi niya ito inisip. Sa matalinong paraan, tumalikod siya at agad na niyakap si Marian Young, at pagkatapos ay sinira ang salamin ng pinto at tumalon sa silid, itinago si Marian sa sulok. Boom! Wow! Kasabay nito, isang bullet fired sa napakabilis na tumagos sa recliner kung saan nakahiga si Andrew Cheng, at tumama sa salamin sa likod, direktang nabasag ang buong glass door. Si Marian Young ay mukhang natigilan, at pagkatapos ay nakita niyang hindi nababasag ang salamin na pinto. Agad niyang niyakap ang ulo niya at pinaliit ito sa sulok. Napagtanto niya na ang mga bagay ay hindi karaniwan. Nang makitang nagmamadaling palabas si Andrew Cheng, agad siyang kinaladkad ni Marian Young, umiling-iling na may luhang tumulo sa kanyang mga mata. Magaan ang pakiramdam ni Marian basta katabi niya si Andrew Cheng. Tumingkayad si Andrew Cheng at hinawakan ang buhok ni Marian, nagpakita ng isang mahinang ngiti, o maaliw, asawa, makatitiyak ka, walang makakasakit sa iyo, babalik ako kaagad kapag umalis ako. Niyakap ni Marian si Andrew Cheng at niyakap siya ng mahigpit, sa takot na mawala siya sa susunod na segundo. Ngumiti si Andrew Cheng, nagmamadaling lumabas ng balkonahe na nakasuot ng malaking pantalon, at tumalon palabas sa bukas na balkonahe. Ito ang ikalawang palapag ng bilya. Hindi ba siya mamamatay kung tumalon siya ng ganito? Si Marian Young ay nagulat at nagulat. Tumalon si Andrew Cheng mula sa balkonahe at umakyat na parang unggoy sa bawat balkonahe. Ito ay mas malakas kaysa sa Superman sa pelikula. Sa sandaling bumagsak ang kanyang paa, tinawagan niya ang telepono ni Arlen Pei, hanapin ang grupo ng mga assassin na kamakailan lamang ay pumasok sa Xinjiang at maging alerto kaanumang oras. Haharapin ko silang lahat. Paglingon sa itaas, si Andrew Cheng ay may galit na sa kanyang puso. Paulit-ulit, at problema. Bukod dito, ito ang uri ng papatayin. Nagalit na si Andrew Cheng, kahit sino pa ang nasa likod niya, dapat siyang lipulin. Tumangala siya upang makita ang lawa sa kuweba, lumubog ang kanyang mukha, lumitaw ang isang hirenggilya sa sulok ng kanyang bibig, at tumingin siya sa lupa at mabilis na lumabas. Iniisip ng lahat na si Andrew Cheng ay isang basura lang. Gayunpaman, tulad ng alam ng lahat, hindi lamang siya may kakayahan at makapangyarihan, ngunit nakakatakot din. Kahit na hindi kasing husay ni Arlen Pei, nalampasan nito ang maraming ordinaryong tao, at maging ang ilang mga mamamatay tao. Dahil, ang pagsasanay tulad ni Devil Style ni General Manuel Cho ay hindi laro ng mga bata, ngunit pagsasanay upang patayin ang iyong sarili. Sa oras na iyon, ang mamamatay tao na babae na nagngangalang Lottie ay nakamasid din kay Andrew Cheng, at laking gulat niya nang makita niyang may ibang partido na mabilis na sumugod sa kanya. Tao ba ito?
Ang bilis nito ay napakabilis, tumatakbo pa rin ito sa anyo ni isang pa-zigzag, at imposibleng mapuntirya o mahuli ng lahat. Pagsabog. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.